Nangyari, babaero yung husband niya nung hindi pa sila kasal. Alam daw niya. Kaya lang dinideny niya na siguro magbabago to. Nung nag-marry sila, tapos ng babae yung lalaki, sa sobrang hurt niya, gumanti siya by having her own affair. Tapos dinuduro niya yung lalaki to her friends. Pinamalit niya yung husband niya. So nag-drag on to for many years. But ngayon, ang good news, sobrang okay sila. They're fixing their marriage. Tapos sabi ko sa wife, ano nakita mong root issue na dati hindi mo nakikita maybe 10 years ago? Sabi niya, Chard, masyado ako nabulag sa galit. Nung nang babae daw yung asawa niya, instead of asking bakit ka ng babae at ano yung problema natin, gumanti siya. May sign daw siya sa salamin, sa bathroom, I do not get mad, I get even. Ibig sabihin, hindi daw siya nagagalit, gumaganti siya. Tapos, na-realize niya ngayon, after many years, na mali pala daw yun. Kasi sabi niya, may two sides. May isang side, masyado akong matiisin na hindi ko sinabi yung problema. Hindi ko kinonfront, hindi ako nagbigay ng ultimatum. Nung alam ko nang bababae na siya, ayoko magwasak yung family namin. So, tiniis ko. Misguided, martyr. So, sa sobrang nagtiis daw siya, hindi daw niya kinonfront yung problema. Ngayon, after ilang years, na-confront nila yung problema. Sabi niya, okay pala. Sana kinausap ko na siya matagal na. Yung kabilang side, sa sobrang galit niya, yung pride daw niya, mas malaki kaysa sa relationship. Sabi niya, pag may mali asawa mo, di ba, one na kayo, nag-marry na kayo eh. Tulungan na kayo, isipin, ano ang problema natin? Let's fix it. Pero pag gumanti ka... Pag gumanti or nag-kim-kim, hindi ka nag-open up. Either matiisin ka, hindi mo kino-confront, ang tendency, hindi nadidil yung problema. Never mo binibigyan ng ultimatum yung cheating husband mo. Yung kabila naman, sige, gaganyanin mo ko, o di ako rin, gaganti ako. Both daw are not good. Yeah. So, ang ginawa niya recently, nag-usap kami. Inupo daw niya asawa niya. Sabi niya, alam mo, Chard, dati, bago kami nag-asawa, nag-uusap kami ng ganito. But for many years, di na kami nagsasabihan ng feelings namin. And then sabi ng asawa niya, alam mo, problema ko sa'yo is may one time na insecure na ako sa'yo kasi mas malaki kita mo sa akin. Although may temptations pa rin, pero ang point ng husband is nanliliit siya. Sabi rin niya na parang hindi mo ko pinaprioritize. So sabi ng husband, hindi ako importante sa'yo, I will find a girl na who will make me feel important. Kaya minsan, hindi every time, totoo, nagkaka-affairs. But marami kaming na-encounter na stories na ang pambababae is not because of just sex, but because of may emotional need na hindi na ako admire na asawa ko, hindi ako importante sa kanya. So ngayon, ang ganda kasi nakita niya yung root issue. Yung mali niya, dinagdagan ko pa na mas malaking mali. Basta yun, cheating is never 100% one person's fault. So both people really have to find out ano yung root, bakit nagkaganon. Before ang tingin niya, di ikaw lang mali, ako laging tama. Kasi ikaw nag-cheat eh. So, ngayon, nung kinausap niya yung husband niya, nakita niya ngayon yung fault niya as a wife.